pa ang pangalan niya, hindi pa Abraham. Okay. Now, do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. Jump to verse 4. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but the son coming from your own body will be your heir. Now, makinig lang. In a matter of 4 verses, verses 1, 2, 3, and 4. 2 verses agad ang bumanggit. And the word of the Lord came. Makinig. Pag nagbabasa ng Biblia at nagbabasa ka ng isang kabanata, halimbawa, o isang bahagi, pansinin mo yung mga salita, mga parilala, mga pangungusap na inuulit-ulit. Dahil pag inulit yan, ibig sabihin gustong bigyan niya ng him ng Diyos. So what's the point? Great things happen when we believe the promises of God, the word of the Lord came. So anong story nitong chapter 15? At chapter 15, natanda na si Abraham. Natanda na si Abraham. Ipinangakuan siya. Nadadami yung kanyang mga kaapu-apuhan. Ang sabi ng Diyos, dami yan ng buti ng buhangin sa dalampasigan. Nagawa niyo na magbilang? Kahit isang dakot na buhangin, nagawa niyo na magbilang? Palagay ko ito, ginawa mo nang magbilang kahit na isang dakot na buhangin, ay ngayon ibuwang ka na. Mabubuwang ka, ang hirap magbilang. Buti ng buhangin. Kaya sabi ng Diyos, dami ng buhangin sa dalampasigan. Kaya ito ang problema. Hindi makapaniwala si Abraham. Bakit? 100 years old na siya eh. At ang asawa niya, 90 anyos na. Okay? So, hindi siya makapaniwala. Na pwede, paano yun? Paano pa mapupunti sa asawa ko? Way beyond menopausal stage. Menopause na yung asawa ko. Tandaan mo na, ugot na ako. So, hindi makapaniwala si Abraham. Pero ang sabi dito, the word of the Lord came. Pakinggan niyo po. Great things happen when we believe the promises of God. Malalaking mga dakilang bagay pwedeng mangyari sa oras na sampalatayanan natin, paniwalaan natin, panghawakan natin, sandalan natin ang mga pangako ng Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, iyak yun, may katuparan. Hindi pwedeng hindi yan matupad. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi nakasalalay doon ang character ng Diyos. And God will protect His character. No? Character niya yun eh. Yung tumutupad sa pangako. Faithful to His promises. The question is, do we believe the promises of God? Anong pangako ng Diyos ang kailangan mong panaligan sa araw na ito? Ano? Pangako ba ng provisions? Pangako ba ng kalusugan at kalakasan ng katawan? Pangako ba ng kapayapaan ng puso at ng isip? Pangako ba ng patnubay para sa buhay at sa mga balaki ng buhay? Anong pangako ang kailangan mong paniwalaan? Sometimes we argue with our minds. Nagtatalo tayo sa ating mga isip. Pwede ko ba ito paniwalaan? Totoo ba ito? Diba? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, do not be afraid, for I am with you. Naintindihan natin yung sinabi, huwag matakot. Sasamahan kita.
Pero ang tanong ito, ang parting to, yung huwag kang matakot, naiintindihan natin. Pero yung pangako na sasamahan kita, pinangahawakan ba natin yun? Alam ba natin sa ating mga puso na kahit anong mangyari kasama natin ang Diyos? Ito ang nakakalimutan madalas ng tao. Kung pasto, binigyan natin ng pansin yung pangalang Emmanuel. Isa yan sa pangalan ni Jesus, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Ang problema, yung pangalan Emmanuel, naririnig lang natin pag Christmas time. Diba? Do you hear the name of Jesus, Emmanuel, some other time of the year? Generally speaking, hindi. Maririnig lang natin yan pag December. Kasi yan yung nasa Isaiah at yung nasa Matthew, brother. Binigay na pangalan, Jesus, ang Diyos ay sumasa ating. Pakinggan nyo. Yung Emmanuel, na kasama natin yung Pasko, kasama natin all throughout the year. Ang yun eh. Pinaniniwalaan ba natin ito? Pinangahawakan ba natin ito? Now, let's look into the Abrahamic covenant. Yung covenant ng Diyos kay Abraham. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Ano ba yung pinamako ng Diyos kay Abraham? Una, pinangako ng Diyos ang isang lupain. Alam niyo kung bakit? Kasi technically, si Abraham ay nomadic. Pag ibig ko sabihin nomadic, NPA, no permanent address. Lipat sila ng lipat. Alam niyo kung bakit? Pero kung makakapagsabi sa akin kung bakit? Okay, isa sa dahilan. Marami siyang alagang hayop. Yung mga hayop na yun, nanginginain. So, may mga pagkakataon na yung kinain, yung mga damuhan, napanot na, naubos na. So, kailangan nila, bakit nag-react yung panot? Para personalan. Nanahimik ako dito eh. Okay. So, dahil doon, lilipat sila ng kampamento. Dahil kailangan nilang alagaan yung kanilang mga alagang hayop, hahanap sila ng mga pastulan kung saan sila pwedeng manginahin yung kanilang mga alaga. So, isa lang sa mga dahilan kung bakit ang tawag sa kanila ay nomadic. Ibig sabihin, lipat ng lipat, technically, gumagala. No? So, gumagala si Abraham at yung kanyang mga kasamahan. Now, nang inutusan ng Diyos si Abraham mula sa bayan ng, saan nga nagaling si Abraham? Saan? Ur. Mula sa Ur, sinabi ng Diyos, pumunta ka. Kapag sinabing pumunta, anong gagawin mo? Aalis ka sa kinaroroonan mo. Kasi may pupuntahan ka. Ngayon, part doon, pinangako ng Diyos sa kanya, bibigyan kita ng lupain. Okay. So yun ay bahagi ng tipa ng Diyos kay Abraham. Genesis 15 verse 7. Ano sabi dyan? He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land, to take possession of it. Sino dito gusto na lupa? Oh. Well, you know what? You know what? Hindi po imposible. Hindi imposible. Yung seemingly impossible with people, with men, and with women, possible with God. Huwag niyo kalimutan niyo. But there is a condition, every conditional. When we believe, take hold, grab on the promises of God. Okay, next.
a great nation through his descendants. Verse 5 of chapter 15. He took him outside and look up the heavens and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, God speaking here, so shall your offspring be. Dalawa pala. Tinangako si dami ng buti ng buhangin at si dami ng mga tala. Wow. Pag nandito ka sa Maynila at gabi, at tumingin ka sa kalawakan, sa langit, hindi mo kang makita ang mga bituin. Pero kung punta kayo sa isang lugar na malinis pa ang hangin, sa mga probinsya, at tumingin ka sa langit, mamamangha ka. Kasi hindi mo nakikita sa Maynila, makikita mo, napakaraming tala. At hindi ko alam kung kaya nyo bilangin. Ganun yung pangako ng Diyos. Now, pakinggan nyo pabalik ako yung sinabi ko. Si Abraham ay ilang taon? Ilang taon? Ilang taon? 100. Nakakita mo kayo ng 100 years old na naganak pa ang asawa? Tapos ang asawa, 90 anyos? 90 years old. Okay. So, madami daw yung kanyang mga kaapu-apuhan. Okay. Now, turn forward to Genesis chapter 12, verses 2 to 3. Okay. Pinakita ito ni Leo one time. Okay. Ang pangatlo ay a blessing that will affect all the nations of the earth. Ibig sabihin, pinangako ng Diyos. Part ng tipan ng Diyos kay Abraham. Abraham, ito ang pangako ko sa iyo. Hindi ko mabuti, gagawin kita. Technically, ito sinasabi ng Diyos. Gagawin kita daluyan ng pagpapala ko sa lahat ng mga bansa. How would you love to be a channel of God's blessing to others? Sino po dito gusto maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng ibang tao? Ayaw yung daluyan. O sige, alulod. Ayaw yung pa rin ang dalog ng alulod. O sige, butter. Sino dito gusto maging butter? Siyempre, sasabihin niya, ayaw ko po nun. Nakausli yung uso. Taga-sakod. Pero ibig sabihin ng channel. Daluyan. Ang pinangako yan ng Diyos kay Abraham. In Genesis chapter 12, verses 2 to 3, ganito po ang sabi, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you. Question, paano kaya ito natupad? Natupad na po kasi ito Nangyari na. Di ba kayo nagtataka, ang tawag sa atin, by faith. By faith. Ang tawag sa atin, mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Anak tayo ng Diyos o ni Abraham sa pananampalataya. Okay? Alam niyo po kung bakit? Kasi sa pamamagitan ng pangakong ito ng Diyos kay Abraham, natupad yung pangako sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Inuugat natin na si Jesus ay mula sa lahi, sa lipi ni Abraham. Therefore, ipinangako din sa John chapter 1 verse 12, for as many as those who believed in Him, who believed in His name, He gave them the right to become children of God.
sapagkat sa kanila na nagsisampalataya sa kanyang pangalan, ibinigay sa kanila ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Pakinggan niyo po. So mula sa pananampalataya ni Abraham, nanggaling ang Panginoong Yesus, at lahat tayo, Hudyo man o hindi, sa bisa ng ating pananampalataya kay Jesus, tayo man ay naging anak ni Abraham sa pananampalataya at naging kabahagi, please to be faith, naging kabahagi ng tipan ng Diyos kay Abraham. Wow! So people don't realize that the covenant of God with Abraham is something that is in effect to this day. At yung tipang yun, tipang din ng Diyos sa bawat isa sa atin. You will be a blessing through your faith in Jesus. You will be a channel of His grace and blessing. Next, an earthly land as well as a heavenly one. Okay, turn to Hebrews to sa bagong tipan, chapter 11, verses 9 to 10, and then 14 to 16. Sige po, natin yung Hebreo, kabanatang 11, talatang 9 hanggang 10, at talatang 14 hanggang 16. Hanapin niyo po. Pag nabasa niyo, pakibasa. O pag nakita niyo, pakibasa. Meron po nakakita, pakibigyan po ng microphone. Sino po nakakita na? Hebrews chapter 11. Please po, pakibasa. So that people will be able to follow.